Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang mabibigat at sensitibong defense topics na may direktang epekto hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Indo-Pacific region. Una, ang kumpirmadong bagong frigate order ng Pilipinas mula South Korea, at ang mga posibleng upgrades na inaasahan ng defense community para mas ulit ang mas malaking budget ng proyekto. At pangalawa, isang kontrobersyal pero seryosong assessment mula sa Chinese nuclear experts na nagsasabing kayang-kaya raw ng Japan na makabuo ng nuclear weapon sa loob lamang ng 3 taon kung gugustuhin nito. Dalawang magkaibang balita, pero iisang malaking tanong, paano nito binabago ang balance of power sa rehiyon, at saan papasok ang Pilipinas dito? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong December 26, 2025, opisyal na kinumpirma ng HD Hyundai Heavy Industries na pumirma na sila ng kontrata sa Department of National Defense ng Pilipinas para sa konstruksyon at delivery ng 2 bagong frigates para sa Philippine Navy. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng 844.7 billion Korean won, o humigit kumulang 34.37 billion Philippine pesos. Malaki ito, at malinaw na mas mataas kumpara sa original Corvette acquisition project na nagdala sa atin ng Miguel Malvar-class frigates. Ang 2 bagong barko ay ibabase pa rin sa Miguel Malvar-class o HDF 3200 design, at inaasahang mid-deliver sa second half ng 2029. Ibig sabihin, hindi ito bagong klase, kundi isang improved o evolved version ng kasalukuyang frigates natin. Dahil mas mataas ang budget, natural lang na umasa ang defense analysts at observers, lalo na ang Max Defense Philippines, na magkakaroon ng seryosong upgrades ang mga barkong ito kumpara sa unang batch. Posibleng mahahalagang upgrades. Isa, mas bagong Naval Shield ICMS. Isa sa pinakaunang inaasahang upgrade ay ang paggamit ng Naval Shield Integrated Combat Management System Baseline 3, XX, kapalit ng kasalukuyang Baseline 2.3. Sa madaling salita, ito ang utak ng barko. Mas bagong baseline ay nangangahulugan ng mas mabilis na sensor fusion, mas maayos na weapon integration, at mas handa sa future upgrades. Ito ay kritikal lalo na kung gusto ng Philippine Navy na mag-integrate ng bagong missiles, mas advanced radars, at anti-drone systems sa hinaharap. 2. Fixed Panel AESA radar imbes na rotating AESA. Isa pang malaking posibleng improvement ay ang paglipat mula sa rotating AESA radar patungo sa Fixed Panel AESA air at surface search radar. Ang Fixed Panel AESA ay mas mahal, pero mas malakas ang kakayahan. Mas mabilis ang tracking, mas sabay-sabay na targets ang kayang bantayan, at mas kaunting mechanical parts ang gagalaw, kaya mas reliable sa long-term operations. Kung ito ay maipatupad, malaking talo nito sa situational awareness ng Philippine Navy, lalo na sa contested environments tulad ng West Philippine Sea. 3. Dagdag na 30mm naval gun. Sa kasalukuyang configuration, ang Miguel Malvar-class ay may Gok Dennis 35mm CIWS para sa close-in defense. Pero ayon sa mga proposal, may posibilidad na magdagdag ng at least isang 30mm naval gun. Hindi ito kapalit ng CIWS, kundi karagdagang layer ng depensa. Mahalaga ito laban sa fast attack crafts, unmanned surface vehicles, at low-flying aerial threats na hindi praktikal gamitan agad ng missile. Sa modern naval warfare, layered defense ang susi, hindi isang sistema lang. 4. Dedicated anti-drone systems. Isa sa pinakamodernong banta ngayon ay drones, hindi lang sa lupa kundi pati sa dagat at himpapawid. Kaya inaasahan ng dedicated anti-drone systems, maaaring soft kill tulad ng jammers, o hard kill tulad ng rapid-fire guns at missiles. Ito ay aral na nakuha mula sa mga conflict sa Ukraine at Middle East, kung saan kahit murang drones ay kayang magdulot ng malaking pinsala sa mahal na platforms. Kung may sama ito sa bagong frigates, magiging mas future-proof ang Philippine Navy. 5. Pagpapalakas ng vertical launch system.
Sa ngayon, 16 na cell VLS ang standard sa Miguel Malvar class. Ngunit may dalawang posibleng direksyon ng upgrade. Una, ang paggamit ng quad-packed missiles tulad ng CAM, kung saan 4 na missiles ang kasya sa isang cell. Ibig sabihin, mula 16 na missiles, pwedeng maging 64. Pangalawa, ang pagtaas ng VLS cells mismo, posibleng 24 na cell VLS, katulad ng configuration ng ilang Peruvian frigates na gawa rin ng HDHHI. Alin man dito ang piliin, malinaw na layunin ay palakasin ang air defense at multi-role capability ng barko. 6. Mas kumpletong electronic warfare suite. Isa pa sa inaasahang upgrade ay ang electronic warfare system. Hindi lang ESM o electronic support measures, kundi pati ECM o electronic countermeasures. Sa simpleng salita, hindi lang pakikinig sa kalaban, kundi aktibong panggugulo sa sensors, radars, at missiles ng kaaway. Sa modern naval engagements, minsan mas mahalaga ang electronic warfare kaysa sa mismong missiles. 7. Towed Array Sonar System. Ayon sa inaasahan, magkakaroon ng Towed Array Sonar System, at ito ay ikakabit na mismo ng HD Hyundai bago pa i-deliver ang mga barko. Napakahalaga nito para sa anti-submarine warfare, lalo na't dumarami ang submarine activities sa rehiyon. Ito rin ay indikasyon na mas seryoso na ang Pilipinas sa ilalim dagat na banta. Ngayon, lumipat naman tayo sa mas geopolitically sensitive na issue. Ayon sa isang ulat na nagmula sa Chinese nuclear experts, naniniwala sila na kayang-kayang makagawa ng Japan ng nuclear weapon sa loob ng mas mababa sa 3 taon, kung sakaling magdesisyon itong gawin iyon. Mahalagang linawin, wala pang indikasyon na gagawin ito ng Japan. Ang usapin ay capability, hindi intent. Una, ang Japan ay may advanced nuclear technology. Malaki ang kanilang civilian nuclear energy program, at may access sila sa plutonium stockpiles para sa energy use. Pangalawa, napakataas ng antas ng kanilang industrial at scientific base. Ang paggawa ng delivery systems tulad ng missiles at guidance systems ay hindi na bago sa Japan. Pangatlo, may existing space at rocket technology sila na theoretically ay pwedeng i-convert sa missile development kung gugustuhin. Sa madaling salita, hindi sila nagsisimula sa zero. Pero dito papasok ang malaking hadlang, politika at batas. Ang Japan ay may pacifist constitution, at matagal nang naninindigan laban sa nuclear weapons dahil sa Hiroshima at Nagasaki. Malakas din ang anti-nuclear sentiment ng kanilang population. Bukod dito, umaasa ang Japan sa nuclear umbrella ng United States. Hanggat buo ang tiwala nila sa US security guarantees, walang strategic necessity para gumawa ng sariling nukes. Kung sakaling magbago ang security environment, halimbawa'y humina ang US commitment o lumala ang regional threats, posibleng magbago rin ang strategic calculations ng Japan. Para sa Pilipinas, mahalagang bantayan ito hindi dahil magiging kalaban ang Japan, kundi dahil binabago nito ang overall balance of power sa Indo-Pacific. Mas militarisadong rehiyon ay nangangahulugan ng mas mataas na risk, pero maaari rin itong magbukas ng mas malalim na defense cooperation sa pagitan ng mga like-minded countries. Sa dalawang balitang ito, malinaw ang isang tema, ang Indo-Pacific ay papasok sa mas komplikado at mas teknikal na security environment. Para sa Pilipinas, ang bagong frigates ay hindi lang dagdag barko, kundi simbolo ng pag-angat ng naval capability kung maipapatupad ang tamang upgrades. Para naman sa Japan, ang usapin ng nuclear capability ay paalala na kahit ang mga bansang kilala sa pagiging pacifist ay may kakayahang magbago ng direksyon kung mag-iba ang strategic environment. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung ano ang kayang gawin ng bawat bansa, kundi paano nila pipiliing gamitin o hindi gamitin ang kanilang kakayahan. Kung gusto nyo ng mas malalim na breakdown sa bawat system ng bagong frigates, o hiwalay na video tungkol sa Japan at nuclear deterrence sa Asia, e-comment lang ninyo sa baba. Maraming salamat sa panunood.